So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, dyan sa mga DDS na uto-uto na nanonood sa akin ngayon, 1,200 tayo ngayon, no? Kaka-start ko pa lang, no? So, ngayon mga kababayan, itong si Baste, nagpapaawa na ngayon. Kung dati si Baste, akala mo galit na galit, mananakit, tapos ngayon, paawa na siya ngayon. Biktima na raw po sila. Tapos alam nyo kung ano nakakatawa dito? After all ng mga sinabi ni Baste, pati na rin po yung grave threat, yung death threat nga po na binanggit ni Baste sa Mautog Rally nung Davao City, ang tapang-tapang, tapos ngayon, ang gusto ni Baste Duterte, sana ibalik na lang daw po yung unity team. Ganyan kasi mga kababayan eh. Akala kasi ng mga Duterte habang buhay silang nasa kapangyarihan. Oo. So ngayon, nakita nila, kasi ang engot-engot talaga ng mga Duterte. Itong mga Duterte, mga kababayan, galing na po sila sa pinakamakapangyarihan na pamilya sa buong Pilipinas. 6 na taon yan. Hindi man lang nila naisip na itong binabanatan nila ngayon na si PBBM, yung kapangyarihan na meron sila dati, ayun din yung kapangyarihan na meron si PBBM ngayon. O tapos ngayon susuwagin ninyo. O ako naniniwala ako na ito nangyayari sa mga Duterte, pumapalag na po ang administrasyon ngayon. 'Di ba? Naniniwala ako doon. O kayo ba, naniniwala ba kayo doon? Dito po sa mga nangyayari ngayon sa kampo ng mga Duterte, ako naniniwala ako na pagpalag ito ng PBBM admin. Naniniwala ako doon. O ngayon, actually patikim pa lang to sa kanila. Tapos ngayon ito medyo, 'di ba? Medyo nagpapaawa na sila pa victim. Ayan kasi ang pangit sa inyo. Ayan ang pangit sa mga Duterte. Kayo magsisimula ng gulo, pagkatapos nung pinatulan kayo, pa-victim kayo. Para kayong vlogger na kaaway ko dati. Hanggang ngayon kaaway ko pa rin yun eh. Pero para, naalala ko tuloy yung vlogger na nangaaway sa akin dati. O inaaway ako dati. Hindi ko pinapatulan. Nung pinatulan ko, umiyak. Biktima na daw siya. O ganyan din po yung mga Duterte ngayon. Sila nagsimula ng gulo, nung pinatulan, biktima na raw po sila. O, so ngayon, okay, o si Engineer Rodolfo Reyes nandito, no. Maraming salamat Engineer Rodolfo Reyes, no. Long time no see. So ito mga kababayan, no. Papaalala ko lang Ito nangyari ito sa Mautog Rally noong January 28. Yung unang-unang Mautog Rally. 'Di ba? Sabi ni Baste, 'di ba? Baste Duterte tells Marcos to resign. Tapang 'di ba? Tapang ni Baste diyan dati, 'di ba? Tapos, ito pa, no? Ito rin, January 28 din pala to, no? Sinabi rin ito ni Baste. Baste kay Bongbong, tamad, walang habag. Ano yung walang habag sa Bisaya? Ano yung habag? Walang puso? Ayun ba yan? Okay. Tapos mga kababayan, mamaya na yung video na yan, So ito, naalala nyo itong video na to. Diba? Ito, panoorin nyo to Ito po yung grave threat, yung death threat na ginawa po ni Baste sa Mautog Rally nung unang Mautog Rally sa Davao City. Okay? So, walang habag, walang awa. Okay? Walang awa. Okay, sige. Pero okay na sana Pero yun nga lang kasi, ito kasi pinaka-foul na ginawa ni Baste dati. Alam ko na panood nyo na to, pero panoorin ulit natin para maasar tayo ng sabay-sabay. So, sabi ni Baste ito. Before you go to bed, think of the Romanovs, Benito Mussolini and his wife, and maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Woo! Palakpakan pa yung mga DDFs dito, no? Pero parang hindi ata nila naintindihan yung sinabi ni Baste dito. So mga kababayan, no, ito yung pinakamalupit na sinabi ni Baste. Kasi alam naman po natin na itong Romanov tsaka itong si Mussolini po is biktima, hindi naman sila biktima kasi ano sila ruler. Hindi ruler na panukat ruler. Ano sila sa Italy tsaka sa Russia, di ba? Okay. So ang ending kasi ng buhay nila is tigok. Ng mga tao. Pinatigok sila ng mga tao. So sabi ni Baste, ikaw Bongbong Marcos, bago ka matulog, isipin mo sana yung nangyari kay Romanov at saka kay Mussolini. So grave threat nga ito. Grave threat nga ito. Tapos ngayon mga kababayan, pinalagan na sila ni PBBM. Especially ng
ng administrasyon na to. Actually, ang alam ko kay Mussolini, ang pumatay sa kanya taong bayan ng Italy. Italy yun, di ba? Italy nga. Oh. So ngayon mga kababayan ito, okay? So ito yung video ni Baste. 'Di ba? After all ng mga yabang-yabang ni Baste. Tapos ngayon, ang gusto na ngayon ni Baste, sana meron pa ring unity team hanggang ngayon. O, 'di ba? Sila magsisimula ng gulo, pagkatapos ng pinatulan, pa-victim na sila. Oh. So ito, panoorin natin to ha. So ito yung video na sinasabi ko. Teka lang. Ito. Sige. Ngayon, they have an idea kung saan yung next rally. I think the only communication that he gave us was he pointed the finger to my father, the former president, na walang nagawa dito sa Tacloban. Hindi. Ito mga kababayan, no? Putulin ko lang, no? Kasi yung sinasabi kasi ni PBBM na walang nagawa sa Tacloban, actually, inamin naman ni Duterte yon noong 2021, na content po natin yan. Inamin ni Duterte yan na mahirap magpagawa ng bahay. Inamin niya yan eh. Oh. Tapos ngayon ang ginagawa ng mga DDS, fake news daw po si PBBM. Kasi nga daw po, hindi daw po totoo yon. Kasi nga, si Duterte daw po ang nanguna noong 2013. Kita nyo katangahan ng mga tono. Hindi naman natin pinag-uusapan dito yung 2013. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga housing project na supposedly na dapat po natapos nung panahon ni Digong. Ayun po pinag-uusapan dito. Hindi yung Yolanda noong 2013. Ang linaw-linaw ng sinabi ni PBBM, hindi nyo naman naintindihan pala. Tama, di ba? Ayun yun eh. Oh, continue natin. So dito nirereklamo ngayon dito ni Baste na na kada rally daw po nila is palagi daw po silang hinaharangan. Deserve nyo yan. Deserve nyo yan. Di ba ito sinasabi ko dati pa eh. Kung sinimulan nyo lang sana yung mautog rally ng maayos at mapayapa, naniniwala ako na natatanggapin kayo ng mga LGU na pupuntahan ninyo. Sinasabi ko yan eh. Di ba for example, yung mautog rally sa Davao City, ang ginawa ni Duterte, mabait. Stick lang sa issue. Walang rebellion, walang sedition, walang paninira na ginawa. So maganda yung rally. Ako naniniwala naman ako na kailangan yun eh. Kailangan po ng administrasyon na to ng mga kritiko. Pero ang ginagawa kasi ng mga Duterte, hindi po pagkritik, paninira. So kung ang ginawa sana ng mautog rally sa simula pa lang, base sa polisiya, base sa constructive criticism, ako naniniwala ako natatanggapin sila ng mga LGU na pupuntahan nila. Yun nga lang kasi, ang punto dito, bakit kayo tatanggapin ng mga LGU na pupuntahan ninyo kung manggugulo lang pala kayo? Sinong engot na mayor o governor ang tatanggap sa mautog rally kung alam naman nila na manggugulo lang kayo? Agree, di ba? Tapos ngayon magrereklamo kayo na ino-oppress kayo, pinipigilan kayo. Come on, common sense naman. Sa mga anak ng mga Duterte, wala akong nakitang matalino. Sa totoo lang. Di ba? Continue natin. Okay, tama si Don Roberto, nagpakulay pula pa, di ba? Kaya nga Don Roberto yan, mayaman yan eh. Don Roberto. I-continue. I think that's his way of communicating to us. So wala nang unity, sir? Wala nang unity with you and the politicians? Let him answer that for you. Sila yung matubag, anak. Sila yung patubag, anak. Mayor, pwede hirit isa na lang. Okay. During the rally sa Davao, sinabi mo na parang naghihimutok ka dahil your father pinayagan ipalibing si former President Marcos. And then this time, parang hindi rin ibibigay yung nare-reciprocate ba yung ginawa niyo sa past sa kay ngayong presidente compare sa ginawa ng tatay mo? Gusto ko lang balikan yung yung mga statements ko when I first came out doon dyan. Ayan na, so babalikan niyo rin yung mga statement niya. Sige. So gusto ko lang balikan yung mga statement ko. Sige. Ano ba yun? Sige.
Gusto ko lang balikan yung yung mga statements ko when I first came out noong January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niyang gawin yun. Pwede niyang gawin talaga. Yun lang. Kasama dun nga sa rally. So sabi ni Baste, narinig nyo ba? Sabi ni Baste, gusto ko lang maalala yung mga sinabi ko nung rally nung unang ginawa namin to. Na kung sa simula pa lang, kung gusto sana nila makipag-ayos sa amin, pwede naman mangyari yon. Kayo yung unang nanggulo, tapos ang gusto ninyo, makipag-ayos sa inyo yung presidente. Ano yun? Manggugulo-gulo kayo eh. Manggugulo-gulo kayo sa buong Pilipinas, pagkatapos ang gusto ninyo, yung mag-approach sa inyo presidente. Una sa lahat mga kababayan, si Sara Duterte, kapatid mo. Pwede mo naman kausapin si Sara, no? Oy, Sara, gusto namin makausap si Bongbong Marcos, si Kuting. Pwede naman ganun eh. Yun nga lang, ang ginawa ninyo, nag-rally kayo sa buong Pilipinas tapos hindi naman kayo tinanggap. Diyos ko, ano ba yan, Baste? Meron ba kang kilalang ganon? Magsisimula ng away tapos sasabihin, pwede naman tayo makipag-ayos kung kinausap nyo ko ng maayos? Walang yan na yan. Hindi, tuloy natin. Baka sabihin nyo, pinutol ko. Sige, tuloy natin. Kasi ang pinaglalaban daw nila dito is gera. Tungkol daw po sa, sa anti-war daw po sila, sabi eh. Sige. Kami anti-war. So, we do not like foreign military activities within our territory. Yan, medyo mahirap dyan. Pero, ito di ba sabi nila ayaw daw po nila sa putukan? Ayaw daw po nila sa putukan. So, meron bang sinabi si PBBM na makikipagputukan tayo sa China? Wala naman na. Di ba kayo mismo gumagawa ng sarili ninyong multo eh? Ayan ang problema sa inyo eh. Yung problema nyo pala is ayaw nyo pala sa putukan, so bakit nag-rally na lang kayo bigla? In the first place, wala naman sinasabi yung presidente natin na makikipagputukan siya sa China. Ay, ewan ko ba, no? Ayaw daw po sa putukan, pero pinagbantaan yung presidenteng, di ba? Mayroong grave threat, di ba? Ewan ko ba? Sige, continue natin. I do not know. But kung ako talaga, I want all of this to end. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. Ayan sabi ni Baste, itong kaguluhan na simula... Di ba natawa ko, no? So sabi ni Baste, itong kaguluhan na nangyayari, ang gusto niya, matapos na. Alam nyo mga kababayan, parang ganito yan eh. Sila nagsimula ng gulo, pagkatapos sasabihin nila, gusto na namin matapos ito. Sila nagsimula ng gulo, tapos sila pa magsasabi na gusto na namin matapos ito. Nakuha nyo ba yung logic? Pa-victim mga kababayan. Magsisimula ng gulo, pagkatapos, I want this to end. Sabi ko, parang ito yung vlogger na nakaaway ko rin. Ganyan na ganyan po yun. yung taga-France. Magsisimula ng away, tapos, tama na yan. Biktima na ako. Parang si Baste. Sige, continue nga. I just want this to end. I just want kung unit team mas maganda sana kung nandyan pa yung unit team, but let's see, we will always ayan na, sinabi niya malinaw para daw sa kanya gusto niya na raw pumatapos ito at mas maganda meron pa rin daw pong unit team. Ay, nako, Baste. Hindi, sa totoo lang, no, itong mga Duterte, dinadaan lang talaga nila sa tapang, pero sa utak wala talaga. Hindi, in my own opinion lang talaga. Paig ba kayo nun, mga kababayan, na magkaroon ulit ng unit team? Bakit mag-election na kasi? Ganun ba?
O tama, di ba? O, agree ba kayo doon na ito yung ginagawa ni Baste? O paawa? Paawa eh. Ay, nako. Ewan ko ba? O gusto daw ni Baste magka-unit team ulit. O, sila unang sumira, tapos sila ngayon magre-request na sana meron pang unit team. Sakit ang ulo ko sa'yo, no? I just want, kung unit team, mas maganda sana. Kung nandyan pa yung unit team. But, wala eh. Let's see. We will always, choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Press 1 nga sa mga sumakit ng ulo kay Baste. So ngayon ang gusto na raw po nila is peace. Sila nga nang gugulo, Diyos ko naman Baste. Alam nyo, ayan ang pangit sa ibang mga actually hindi lang kay Baste. Karamihan po sa mga tao ganito. 'Di ba? Lalong especially yung mga palaaway ng mga tao. Sila magsisimula ng away pagkatapos ang ending sila yung pa-victim. Ang pangit ka banding ng ganun. O 'di ba? Ang dami sumakit ng ulo, 'di ba? Tama ka na nga Baste, tigilan mo na nga ako. So ngayon mga kababayan, no?